Yung laging nakatingin tayo sa ating sarili. Na ang focus ng ating buhay ay ating sarili. Sabi sa ating lesson, mga kapatid, dapat natin i-boast ay ang ating Panginoon at hindi ang flesh. Ipagmalaki natin si Kristo mga kapatid sa ating buhay at hindi ang ating sarili. Upang mapanagal ang biyaya ng ating Panginoon. So verse 7. Sabi sa verse 7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ano gusto mong mangyayari mga kapatid? Isang paraan ba para ang biyaya ng Diyos ay managana to yield yourself unto God? Pag sinabing yield mga kapatid, gusto ng ating Panginoon na maging dependent tayo sa ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon na doon lamang tayo nakahilig sa Kanya. At sabi pa dyan mga kapatid ko, hayaan natin na siya mag-work out sa ating buhay. Hayaan natin na siya yung mga kapatid sa atin upang kanyang biyaya ay may panagala sa bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoon mga kapatid ng bawat isa ay makaranas ng masaganang biyaya at ang parang mga kapatid ko is to submit yourself to God. Pag sinabing submit mga kapatid, walang reservation. Walang reservation. Minsan ang tao may reservation, Lord, papasama na lang sa iyo kung ganito, kung ganito. Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa inyo kung ganito, kung gawin mo yan, kung gawin mo ito sa akin. Pag sinabing submit yourself to God mga kapatid, that is your whole being. Wala kang itigil. Ibigay mo ang lahat para sa ating Panginoon at hayaan mo siyang gumawa sa inyo. Submit yourself to God. Kung bakit hindi namin nararanasan ang saganang biyaya ng Diyos, sapagkat marami pa sa atin mga matay tinatawag na Kristiyano ang hindi totally nagpapasako sa ating Panginoon. Mga kapatid, is 2012. Ito lang panahon para ipasakot natin ang buong buhay natin sa ating Panginoon. Hayaan natin ang banal ng Espiritu na siyang gumawa sa aking puso at sa aking pag-iisip. Nang kanyang salita ay maging salita ko. Nang kanyang gawa ay maging gawain ko. Nang kanyang mag-iisip ay maging isipan ko. Kung magkagano mga kapatid, maranasan natin ang masaganang biyaya ng ating Panginoon. Submit yourself to God. Go we can serve two masters at the same time, mga kapatid. Kinakailangan natin i-deny ang isa at tanggapin natin ang isa. It's our choice mga kapatid kung kanina tayo magpapasakot. Pero sabi ni James, magpasakot tayo sa ating Panginoong Jesus. Magpasakot tayo mga kapatid. Huwag nawang managana ang pita ng laman. Instead, managana po ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa amin. Sa verse 7 pa rin mga kapatid, hindi lamang magpasakot. Sabi dito, resist the devil and he will flee from you. Stand up mga kapatid to the devil. Resist the devil. Nagtataka tayo, Lord, ba't ganito ang dami gusto sa buhay ko? Ba't ayaw akong layuan? Bakit? The problem is, walang resistance na nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Paano makapagaan ng biyaya ng Diyos kung hindi natin nire-resist o walang resistance sa buhay ng Kristiyano laban sa mga bagay na masama? Ang gagawin lang natin, okay, you're welcome. Sige, gawin mo lang. Sige. Para in-entertain pa natin mga kapatid. Ang mga gusto o yung kasalanan sa buhay natin. Pero sabi nito mga kapatid ko, once we resist the devil, wala na siya magagawa kundi siya ay aalis. Ang kinakailangan ng mga kapatid in order for us to be victorious is to resist the devil. Don't entertain the devil. Sabi ni Joshua Hanes sa kanyang aklat, nag-even a hint. Nag-even a hint mga kapatid, nawa ang kaaway na kagawa sa aking isipan. Pag sinabing hint, ano yun? Sa Tagalog. Hint. Di ba pag may buktong, hint naman yan. Hint. Alam niyo sa Tagalog hint? Okay, gagawin na toro na rin po yan. Sabi ko, nag-even a hint. Nawa, nag-even a hint pag ng makabalilan sa ating isip mga kapatid. Sabi nga, a single second na wala
through the power of the Holy Spirit is to resist the devil. And the assurance is, and he will flee from you. Resist the devil, mga kapatid. Kung nandiyan ang temptation, Lord, help me. No? Kung nandiyan yung tukso, nakikita na natin ang harapan natin, Panginoon, tulungan mo ako. And He will give you the power to resist temptation. Ang mali lang, mga kapatid, kung ito sa atin. Pag nakita natin ang temptation, ang tingin natin parang lechong manok na masarap at gustong lapitan. Ang kaaway, mga kapatid, hindi siya magbibigay ng temptation na hindi nakakayawan niya. Usually, ang kanyang mga temptation ay ang piling sa tao. Huwag tayong maloko, mga kapatid. Instead, para managanap natin ito, sabi rito, resist the devil. Ano pa po, mga kapatid? Verse 8. So verse 8, ito ang sabi, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, para makapanagan ang biyaya ng Diyos sa atin, sabi rito, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang ganda ng talata nito, mga kapatid, when you come near to God, hindi siya mag-aantay. Okay? When you come near to God, hindi siya mag-aantay doon. Ang gagawin niya? And He will come near to you. Sasalubungin tayo ng ating Panginoon, mga kapatid ko, kung tayo lalapit sa Kanya. Di ba napakaganda? Hindi tayo hayaan pumunta sa Kanya at magantay siya ng doon. Hindi. Once we decided to follow Christ as our personal Savior and the Lord of our life, mga kapatid, hindi niya na tayo tayo. Siya mismo ay lalapit din sa atin. So, ano gusto kong sabihin nito, mga kapatid? Pag sinabi natin, come near to God and He will come near to you, kung susunod ka ng wash your hands, you sinners, and purify your heart, ang gusto natin sabihin nito, mga kapatid, in order for us to receive the grace of God, clean up your life inwardly and outwardly. Linisin natin ang ating buhay, mga kapatid, outwardly and inwardly. Na hindi ako nililinis. Ang Panginoon, siyempre, ipasakop ko lang ang sarili. If you confess your sin, He's faithful and just to forgive you from all your sins and to forgive you from all your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Yan ang blessing ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung tayo nilapit, ihayag lang kasalanan, God will do the rest. He will cleanse you from all your sins and forgive you, mga kapatid. Cleanse you from all your unrighteousness and forgive you from all your sins. Ang mag-inis, mga kapatid, ang Panginoon. At hayaan natin ang Banal na Espiritu na gumawa upang baguhin ang isipang ito, yung carnal mind na ito, ito spiritual mind. Para yung isipan natin na makamundo, mga kapatid ko, ay may dala ng Panginoon sa pag-iisip ng spiritual. Hindi mahirap yung mga kapatid. Mahirap kung pipilitin natin ang ating sarili na kaya. Pero papatak tayo sa Banal na Espiritu, mga kapatid ko, at sa ating Panginoon, siya na pong gagawa niya para sa atin. At ang bahagi natin, mga kapatid, ay cooperation na lang sa gawain ng ating Panginoon. So clean up your life, mga kapatid, inwardly and outwardly. Sabi nga kung sino ba nang sakay ng Kristo, siya ay tinatawag na bagong nilalang. Bakit siya tatawagin bagong nilalang? Because Jesus Christ lives in Him at hindi na siya sa kanyang sarili. Kaya siya tatawagin bagong nilalang, mga kapatid, sapagkat si Kristo na nabubuhay sa Kanya at hindi na siya sa kanyang sarili. So makikita ng Diyos sa buhay natin ay hindi ang aking kalwalhatian, kundi ang kalwalhatian ni Kristo na naglinis ng aking mga kapatid. So mga kapatid, this is my business. Sikapin natin sa puso ng Banal na Espiritu na ang ating buhay ay malinis sa paningin ng ating Panginoon, inwardly and outwardly. Baka yung 2012, mga kapatid, kumatay na ng Diyos, hindi natin nalalaman. Hindi natin pwedeng tayo maging malinis pagdating ko, mga kapatid, sa proseso na dapat at sa karasan na dapat maranasan ng bawat isa. So, kung kayo nagkakasala, kung tayo nagkakasala, mga kapatid, ang pag-asa, lumapit tayo kay Kristo. Kung ang kasalanan ay mga matindi, mga kapatid, sabi doon,
you have an advocate, Jesus Christ. Si Kristo lang ang mga kapatid tayo niya natin. Sa verses 11 and 12, itong sabi, brothers, do not slander one another. Anyone who speaks against his brother or judges him speak against the law, judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in the judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you are you to judge your neighbor. So, ano gusto mga kasabi mga kapatid sa verse 11 and 12? Okay? Isa mga problema mga kapatid panahon Chief ay yung mag-judge, i-criticize nila ang kanilang mga kapatid. Sana wala naman po dito nun. Pero ito mga kapatid ko, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin masagalan na lahat ng biyaya ng Diyos, because we judge other people. We criticize them. Sabi nito mga kapatid, maging mahinahon tayo sa paggawa sapagkat wala tayo ang hukuman ng ating Panginoon. Diba yung gospel and the church last Sabbath? Napakalaki pala ng responsibility natin sa ating mga church members. At hindi para i-down sila mga kapatid, kundi para i-lift up ang isa't isa. So isang mga naging hadlang mga kapatid ay lagi natin kinikriticize ang ating mga kapatid. Hindi man verbally, pero sa isip, nag-judge natin ang ating mga kapatid. Tanda natin mga kapatid ng Panginoon. God looks mga kapatid, not only in the outside, but also in your heart. Kaya alam niya kung ano iniisip ko. Alam niya kung ano iniisip sa ating mga kapatid. So nag-ibinahin mga kapatid ko na mag-gentile sa aking mga sapagkat sila rin ay inilugas ng ating Panginoon sa pagkakasala, kagaya natin. So sana itong taon na itong papasok, mabuhay ang church sa pagkakaisa at hindi sa pagkakaliwanagan. Hindi ko naman muna kasi tayo dito. Pero generally speaking mga kapatid, it happens. No? So kinakailangan natin tayo magkaisa mga kapatid. Magmahalan. Magpalakas bilang magkakapatid. Upang sama-sama tayo tatanggap ng buhay na walang kapatid sa pagkakasama ng ating Panginoon. Verses 13 to 16. Now you will say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend the year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you also say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As if it is you boast and brag. All such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it is sin. So, ano gusto mga kapatid sabi ng ating Panginoon dito? As Christians, we should live in the light of eternity. Minsan parang hawak natin ang eternity. Minsan parang hawak natin mga kapatid ang eternity. Minsan nagpaplano tayo na hindi kasama ang Diyos sa ating plan. Ngayon naman 2012, mauuso na naman lumayang pag-sunset ang tinatawag na New Year's. Ano? Ito, usong-usong sa mga binatapon katalagahan. New Year's? Mahina naman. Resolution. Ako mga kapatid, matagal na akong nagkaroon ng New Year's resolution. Pero lahat, bumagsak. Walang natupad. Bakit? Kaya, hindi ko na mga kapatid. Kaya nag-iba akong strategy. Hindi na New Year's resolution. New Year's plan. Okay? Kapag kung may plan ka, meron kang way para magapan mo yung plan na yun. Sabi natin, ito ang plano ko for the year 2012. Ako magpapatayo ng isang bahay. No? Ako ay gagawa ng ganyan, papasok sa ganito, gagawin ito mga bagay nito. Parang alam mo, kinabukasan. Parang wala nang katapusan sa buhay mo. Instead, sabi dito, kung kalooban ng Diyos, ito ang gagawin ko. Kung kalooban ng Diyos, ito ang mangyayari sa akin sa 2012. Huwag natin hawakan ang eternity mga kapatid.
divine will, kapag na-submit ang human will, it becomes omnipotent. Submission to the will of God, mga kapatid. Yung will ng tao, kung nagkapit yan sa will ng ano, nagiging makapangyarihan. So, sa lahat ng plano natin, mga kapatid ko, lagi natin ito na magtulong sa ating Panginoon. Minsan hindi na nagana ng biyaya sa atin sapagkat gumagawa tayo ng sarili natin without consulting God. At kung tayo naging failure sa mga decision natin, ang una natin sinisisi, una yung ating Panginoon. Nung kinalaman niya doon, hindi na natin siya kinonsult. Sapagkat kung naniniwala ng mga bagay na kinukonsulta sa ating Panginoon, especially yung ating mga plano, ay nagkakaroon ng mga katuparan sa pamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid. Sa mga kadalagahan at sa mga kabinataan na natin. When you plan, ano na yun? Konsultahin niyo po ang Panginoon. Okay? Konsultahin natin ang Panginoon. Alam niya ang best. Hindi ko alam ang best para niyo. Hindi niya alam ang best para niyo. God knows the best for you. Kaya mga kapatid ko, yung mga decision kayo sa inyong buhay. Kung may nice na kayo, na gusto nyo mangyari sa inyong buhay, dito, ang una niyong gawin, mga kapatid ko, una sa lahat, ay konsulta natin ang ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pangalan. Huwag natin hawakan na parang wala nang kinabuka, wala nang katapusan. Ay paubaya po natin sa ating Panginoon. Verse 17, yung binasa ko kanina, anyone then who knows the good he ought to do. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it is sin. Sabi ko mga kapatid, do now what you know to be right. Okay? Ang Panginoon mga kapatid ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ngayon po siya po ay nakapag-usap sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng mga kasulatan. Gagawin niyo ba ang kanyang kalooban na nasusulat sa banal na kasulatan? Susundin niyo ba mga kapatid siya? At gagawin kung ano ang tama na sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi ng isang old hymn, sabi nito, trust in God and do the right. Patawag ka na eh. Ang tanong, tao lang po ako, Pastor Junel. Ako naman po, tao rin. Paano mangyari yun? Paano magagawa ang tama? Okay? Sabi nito, He giveth more grace. Tayo mga kapatid, because God giveth more grace. Paano magagawa ang kasalanan ay nagputawid sa ating buhay? When sin abounds, grace abounds more. Hindi na biyaya ng Panginoon mga kapatid, no? Kung isipin natin ang biyaya ng Diyos, ang laki ng pag-asa. Napakaswerte ko naman po. Napakaswerte natin mga kapatid kung isipin natin ang biyaya ng Diyos. O kasalanan nyo, is laki ng church na ito, ang biyaya ng Diyos, ang laki ng CIA. Lumapit lang tayo sa kanya mga kapatid. Kung lumaki pa yung kasalanan ng CIA, kasi laki na natin na sa biyaya ng Diyos. Mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa mga kasalanan na ginagawa natin. Kaya malaki ang pag-asa mga kapatid kung lalapit lang tayo sa ating Panginoon na manahin natin ang buhay na wala. Ang problema lang mga kapatid ko, mas nananagana ang santibutan kaysa sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Panginoon is 24 sa ating buhay. Tayo po ay mamuhay na manatagumpay. Diba? Gusto niya na mamuhay tayo magtatagumpay sa mga bagay na santibutan na ito. Yes, alam niya na dadapa kayo, nadadapa tayo. Pero gusto niya mga kapatid na bagamat tayo nadadapa paminsan-minsan, tayo babangon at patuloy sa paglalakbay ng isang Kristiyan. Ako'y naniwala mga kapatid, kung panahon ni Pablo, sinasabi na malapit ang dumating ang Panginoon. Sa ating panahon mga kapatid, mas malapit ang dumating ang Panginoon. Ako'y nakikiusap mga kapatid ko na alisin na po natin ang mga bagay na pwede magpahiwalay sa ating sa Diyos. Mga kasalanan, mga di pagkakaisa-isa sa loob ng iglesia. Alisin na po natin mga kapatid. Kung mga personal na problema, alisin na natin. Baka yan maging hadlang para hindi tayo magkita-kita sa langit. Baka yan maging hadlang para hindi makita ang ito na pagligtas sa Kristo. Kung may mga tinatago tayong kasalanan, isuko na po natin ito mga kapatid sa Panginoon.
Kapag kung hindi natin may susuko, baka hindi na maging handa. Para hindi ako makatayo sa kanyang pagkalito. Ako po ay magsasabi, bundok, bato, tabunan mo ako sapagkat hindi ako makatingin doon sa dumarang. Mga kapatid, wala lang naglalamig. Hindi na ito yung panahon para maging Christmas light ang buhay ng isang Kristiyano. Ito na yung panahon para tayo magliwalang na todo-todo mga kapatid ko bilang mga Kristiyano. Sa pagharap natin 2012 mga kapatid, iwala na natin sa 2011 ang mga bagay na naging hadlang para managana ang biyaya ng Diyos. Iwala natin mga kapatid, isuko na natin sa ating Panginoon. Iwala natin kung yan ay ang luma kong pagkatao, iwala mo na yan. Kung yan ay ang galit sa aking kapwa, iwala mo na yan. Hindi mo na dadating sa 2012. Baka maging cancer pa sa buhay mo. Iwala na natin mga kapatid. Pasukin natin 2012 na tayo po ay nagsalagaan sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, narito, binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na makibahagi sa isang banal na sakramento, ang Lord's Supper. Upang ipakita mga kapatid ko na ang biyaya ng Diyos ay nagsalagaan sa bawat isa. Na kahit tayo makasalanan, binibigyan pa rin tayo ng karapatan ng ating Panginoon na ipaalala sa atin na siya'y namatay sa cross upang magbayad ng ating kasalanan. Without the shedding of blood, there is no remission for sin. At narito paghumugas ng mga paa mga kapatid upang ipakita ang ating responsibilidad sa ating kapwa, sa ating kapatiran na may obligasyon tayo sa kanila na sila ay may dalawin natin sa katwiran. At hindi tayo ang mag-iwalay sila para kanila sa katwiran ng ating Panginoon. Huwag naman tayo mga kapatid maging dahilan para hindi sila maligtas. Sapagkat sa oras nangyari yung tayo rin ay hindi maliligtas. Sa halip tayo mga rin maging dahilan para mailapit natin sila sa paanan ng cross. At narito mga kapatid, maghugas ng paa upang ipakita ang responsibilidad na yan, ang isang gawain niya sa ating kapwa. Pagpapakita rin ng paglilinis ng ating kasalanan at kapumbabaan ng ating samahan. Ang hiling ko, makibahagi ko kayo na kinakailangan natin gawin ito mga kapatid ko bago tayo makibahagi sa tatapos ng Supper. Kaya binibigyan ko po kayo ng panahon mga kapatid ko. No? At gusto kong nandito si Jubilee para tripugan tayo. At ikondisyon ang ating puso at isipan. At kung meron tayo mga kapatid na mga kasalanan, ihayag na po natin ito sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng tahimik na panananan. At kung may mga kapatiran kung tayo may sama ng loob sa atin o sinamaan natin ng loob, lumapit tayo mga kapatid at magpatawaran. Huwag na po tayo magdalawang isip. Huwag na po natin kadalihin next year o humayang hapon o gabi. Iwanan po natin. Sapagkat mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga kapatid natin. Mahal tayo Panginoon. At gusto niya, kanyang iglesia ay nagkakaisa sa katotohanan nagkakaisa mga kapatid sa pagmamahal. Hindi ako kayo naman sa mga kapatid. Ihanda po natin natin sarili. Una ang ating mga patakot sa Panginoon. Ikalawa, kung may meron po kayo mga kapatiran, o may mga kinasama na loob, lumapit tayo mga kapatid sa kanila. Huwag po kayo mahiyak. Huwag po tayo mahiyak mga kapatid. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa kanila sa Panginoon. Kapatid, patawarin mo po mga kita. At lantik po kayo sa inyo. Lumapit tayo sa kanila sa pinating Panginoon. Kung kayo ang patawarin ng kapatid. Patawarin niyo ako sa akin. Kapatid, binibigyan ko na po sa inyong panahon. After niyan, tayo po susit sa ating foot wash. So tayo po yung magkakaroon ng matahimik ng panalangin. Magkaisa po tayo. Punta natin kung sino man po ang mga kapatid natin. Ganun. Alam mo natin kinasama natin loob o nakasama natin ang loob. Kung po magkapatawalan na tayo sa mga kapatid.
Inalalalit po namin ang aming sarili. Umitin po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Mga kasalanan na sa aming puso, na siya naging dahilan upang hindi ko nalagana ang biyaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, mo naman po nagiging hadlang sa aming pagkala. Tulungan kami sa tulong ng Banal na Espiritu na ito po ay mapanamuntay. Tulungan kami ng lahat ng mga bagay na siya naging dahilan upang mahiwalay kami sa inyo at iwanan namin ngayong taon na ito upang magkaroon ng panibagong buhay sa aming Panginoon sa pagpasok ng panibagong taon. Na ang buhay na ito ay sa pamagitan po ng katwiran ng aming tagapagligtas. Panginoon, nababasa niyo po ang aming mga puso at isipan. May mga kasalanan na napakabigat upang iwanan. Pero Panginoon, tulungan niyo po kami. Minsan alam namin na hindi niyo madali. Pero alam namin sa pamagitan niyong biyaya, ito po ay aming may tutulong sa inyo. Kung meron naman po, Panginoon, sa kalagitnaan namin may mga sama ng loob, tulungan po sa pamagitan ng Banal na Espiritu na makipag-usap sa isipan at sa puso. Na ang kapatawaran ay napakahalaga. Paano ang Panginoon ay kami pinatatawad sa aming kasalanan, ganun din kami sa aming kapwa. Huwag kami magtanim ng sama ng loob. Pagkakaisa ang iglesia nito sa kanyang misyon na may hayag ng Ebanghelyo upang maraming kaluluwa ay madala sa ibanan. Magkapananawa namin ito na ang motibo ay ang pagmamahal namin sa aming kapatid. Sa aming pakibahagi sa pagugatan ng maramdaman namin ang isang responsibilidad na kami po ay may accountable, Panginoon, sa kaligtasan ng aming kapwa. At sa pakibahagi namin sa banal na pagkasend na ito, uli namin maalala ang pagkaligtas sa amin sa aming buhay. Handa po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.